Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 340. Pagkaalis ni na Andrew Cheng at Oliver Lee, kinuha ng henyong Longyang ang telepono at bumalik kay Eleazar Hu. Longyang Tian, paano ang mga tao? Si Eleazar Hu ay may masamang ugali, at nagtanong sa malamig na boses. Brother Hu, hinihimok kitang isara ang bagay na ito sa tamang panahon. Hindi mo kayang saktan ang pangalawang nagkasala. Ayaw mapunit ni Longyang Tian ang kanyang mukha kay Eleazar Hu. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pamilyang Hu sa Kyoto, na may malaking kapangyarihan at malalim na background. Bagamat napakagaling ng dalawa, naghiwalay sila ng landas dahil sa ilang bagay. Longyang Tian, anong mga katangahang salita ang pinagsasabi mo? May mga tao bang hindi kayang sakta ni Eleazar Hu? Wala ka bang lakas ng loob na hulihin siya? Sige. Kukunin ko siya ng personal. Galit na galit si Eleazar at direktang umungol. Gayunpaman, sa telepono, malamig ding sinabi ni Longyang Tian, Eleazar Hu. Sa mundong ito, hindi lang ikaw ang pamilyang Hu. May mga araw sa labas, huwag kalimutan kung paano iniwan ang iyong panganay na anak. Si First Young Master. Matapos marinig ito, nanginig si Eleazar Hu, at mabilis na nag-flash sa kanyang isipan ang eksena 8 taon na ang nakararaan. Tapos, mas naging mabangis ang galit sa puso niya. Bumalik na ba ang taong iyon? Imposible. Imposible talaga. Umungol si Eleazar Hu, hindi ko nahahayaang mangyari muli ito 8 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong ito, sino mang hamarang sa akin, ako si Master Eleazar Hu, sisirain ko ito. Gusto kong makita, kung sino ang iniiwasan mong Longyang Tian. Na-snap. Galit na ibinaba ni Eleazar Hu ang telepono, at ayaw makinig sa pangalawang pangungusap na babala ni Longyang Tian. Submit the order. Lahat nagkukumpulan. Gusto kong buksan. Sigaw ni Master Eleazar Hu sa mayordomo sa ilalim ng bulwagan, natatakpan ng hamog na nagyelo, hindi maitago ang kanyang galit. Nanginig ang kasambahay at nagtanong sa nanginginig na boses, Guro, gusto mo ba talagang gawin ito? Ito ay cross-regional, at ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala. Natatakot ang kasambahay, galit na galit ang amo sa pagkakataong ito, ngunit nang mabunyag ang bagay na ito, natapos na ang pamilya Hu. Nagkatitigan sina Master Eleazar Hu at Tiger, iwinagayway ang kanilang malalaking manggas, at galit na sinabi, subordinate. Oo. Walang choice ang butler kundi ang lumabas ng lobby. Si Eleazar Hu ay nanatiling mag-isa sa lobby, sinuntok ang kanyang kamao sa mesa, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto, at malamig na sinabi, Pamilya Hu, walang sino man ang makakatapak sa inyong ulo ng walang kabuluhan. Dito, makalipas ang ilang oras, pumasok na sa Kyoto ang convoy ni Andrew Cheng. Super bustling metropolis, puno ng boses ng mga tao, maluluwag na kalye, puno ng international standards. Dito, ito ang pinakamalaking internasyonal na metropolis sa China at ang lugar ng pagtitipon ng hindi mabilang na mga pamilya. Narito ang matabang lupa para sa pera at ang duyan ng kapangyarihan. Sa madaling salita, 8 taon na akong wala dito. Sa pagtingin sa tanawin sa labas ng bintana ng kotse, si Andrew Cheng ay napuno ng damdamin. Hindi ko alam. Yung mga taong nakakaalala dati hindi naaalala ang sarili nila. Mr. Cheng, saan tayo unang pupunta? Tanong ni Mr. Oliver Lee sa isang co-driver, magalang. Pumunta ka sa Harry Budokan. Mahinang sabi ni Andrew Cheng, kumikinang ang kanyang mga mata. Si Arlan Pay sa gilid ay walang ekspresyon at tamad, ganap na hindi nakakakita ng anumang pag-aalala. Mabilis na sumulyap si Mr. Oliver Lee, nanginginig ang kanyang puso. Alam ng lahat na ang taong ito sa tabi ni Mr. Chenef ay isang napakalakas na tao, ngunit sa harap ng sikat na killer organization na ito, maaari ba talaga siyang maging kaaway ng 72 katao? Tiningnan ni Andrew Cheng ang kawalan ng tiwala at pagdududa ni Mr. Oliver Lee, ngunit wala itong sinabi. Hindi nagtagal, nagmaneho ang convoy sa gate ng Harry Budokan. Ito ay isang istilong Hapones na estilo ng arkitektura. May mga babaeng nakasuot ng cherry blossom kimono at bakya sa harap ng pinto. Sa harap ng Nippon Budokan, mayroong isang maliit na square open space, puting marmol na paving, at 4 na itim na Mercedes-Benz na sasakyan ang nakapark sa ngayon.
Nakita ng babaeng naka-cherry blossom kimono sa pinto ang team at agad na binati siya ng matamis na ngiti. Okay, simulan mo na ang palabas. Unang bumaba ng kotse si Mr. Oliver Lee, binuksan ang pinto para kay Andrew Cheng, magalang na binati si Andrew Cheng, at pagkatapos ay tahimik na tumayo. Sa iba pang mga kotse, ang maingat na piniling mga lalaki ay bumaba din sa kotse at bumuo ng dalawang koponan, na nakatayo sa likod ni Andrew Cheng. Ang eksenang ito ay natural na pumukaw sa atensyon ng maraming tao at inutusan silang kumuha ng litrato kasama si Andrew Cheng. Sa oras na ito na direktang lumipad palabas ng gate ng Nahei Budokan ang isang lalaki at nasugatan. Tatlong hibiscus na nakasuot ng puting taekwondo costume na basang-basa ng bakya, sinipa muli ang lalaking binugbog, sinundan ng tawanan at kahihiyan. Baga, East Asian sick man. Get out. Ang lalaki ay binugbog ng may mga pasa sa buong katawan, bumagsak sa lupa, ang mga mata na nakatingin sa tatlong hibiscus na lalaki sa galit, bumangon, at ang mga gumuho ay sumugod, nagmumura, ibalik ang buhay ng aking ama. Papatayin kita gang little bastard. Boom! Isang sipa lang ang ulo ng hibiscus, sinipa sa dibdib ng lalaki at pinalayas. At gumulong din ang lalaki sa paanan ni Andrew Cheng, at tumalsik ang isang laway ng dugo, at agad itong nahimatay. Ang eksenang ito ay natural na naging sanhi ng maraming tao na manood at magpagalitin. Lalo na ang kanilang mga nakakainsultong salita na ngayon lang ay pumukaw sa galit ng maraming tao. Sick man, ito ang tanda ng taong may sakit sa silangang Asya ay sinipa at nabali sa loob ng maraming taon. Ipinagpalit ito ng dugo ng mga ninuno. Ang kanilang mga gang ng hibiscus men ay naglakas loob na banggitin ito muli. Ito ay hindi mabata. Grabe. Itong mga pilgrims, gusto ko pang magpalista para sa anak ko, pero ayoko mag-report. Damn, aakyat ako at papatayin ko sila. Huwag kang impulsive, hindi mo sila matatalo, pero napakalakas nila sa Japanese Martial Arts Hall. For a time, excited ang grupo, pero wala man lang ng ahas na umakyat, dahil mga ordinaryong tao lang sila na walang kalaban-laban, at ang nasa kabilang side na kasama sa Japanese Martial Arts Gymnasium ay mga martial arts practitioners na marunong ng taekwondo. Sa pagtingin sa isang grupo ng mga nasa sabik na mga inchik, ang mga hibiscus na lalaking iyon ay tumawa lahat sa langit, itinuro ang mga ito at panunuya na nagsabi, hahaha, baga, lahat ay mahinang manok, walang takot, taong may sakit sa silangang Asya. Halika at paluan mo ako. Bruce Lee? No way. Weak chicken. Hahaha, hindi mo ba alam kung fu? Halika at tingnan kung paano dinudurog ng taekwondo natin ang kung fu mo. Nahaharap sa kanilang provocation, karamihan sa mga tao ay nagalit. Ngunit mayroon ding isang maliit na bilang ng mga tao, na halo-halong mga tao, pinaghihinalaang ng pinong hibiscus, na nanunuya, hindi mo ito matalo, hindi mo ito matalo, ano ang magagawa mo dito, o ako ay mabuti para sa mulberry. Pupunta ako ng hibiscus. Ibig sabihin, isang grupo ng mga tao ang bumubulong at hindi naiintindihan ang aking kultura ng hibiscus. Maraming tao ang tumayo sa sandaling iyon. Humigit kumulang 4 o 5 tao ang sumugod sa Heri Budokan at pinamunuan sila ng ilang babaeng nakasuot ng cherry kimono. Lalong tumawa ang mga fuso na iyon, at tumawa ng mayabang sa iba, baga. Fuck off. Isang grupo ng mga may sakit na manok. Sa pagharap sa eksenang ito, nagalit ang karamihan, lalo na nang makita nila ang kanilang mga kababayan, tumalikod talaga sila, at lalo silang nagalit. Nakakahiya. Napupuot. Hindi nila deserve na maging Chinese ako, lumayas ka. Sa harap ng galit na dagandong ng mga pulutong na ito, hindi ito sineseryoso ng mga taong iyon, ngunit ipinagmamalaki ito. Nagyabang sila at sinundan ang kimono girl sa martial arts hall. Nang sumugod ang mga tao, 100 taekwondo na lalaki sa martial arts hall ang sumugod mula sa mga bakya. Ano? Ang mga taong ito ay nakahanay, nakatayo sa harap ng lahat, at ang nangungunang hibiscus na lalaki ay napaka-arrogant na nagsabi sa wikang inchik, ikaw, na nangangahas na humakbang, tulad niya. Tinuro niya ang binugbog na lalaki sa harap ng heels ni Andrew Cheng. Nahaharap sa eksenang ito, lahat ay naglakas loob na magsalita. Masyadong mayabang.
Sa Kyoto ko, naglakas loob silang maging mapagpanggap. Ang mga lalaking hibiscus na iyon ay nagpamukha sa lahat na galit at naglakas loob na sabihin na sila ay napaka nakakatawa at tumawa, basura. Pagkatapos ng lahat, tumalikod sila at umalis. Gayunpaman, sa oras na ito, isang hindi pagkakatugma na boses ang biglang tumunog. Sino ang nang-ahas na magsinungaling sa China? Ang malakas na boses ni Andrew Cheng, na mukhang malamig, na nakatingin sa hibiscus na lalaking pinamumunuan, ay nagsabi, isang bangkos ng basura na hindi makukuha sa mesa, at nang-ahas na tumahol sa aking asong Kyoto. Sabihin mo, sa palagay mo ay malakas ang taekwondo, ngunit nag-evolve ito mula sa aking Eastland. Ang nakaraan. Ang boses ni Andrew Cheng ay nagsalita para sa lahat. Tinitigan ng lalaking Fuso na pinamumunuan niya si Andrew Cheng at malamig na tiningnan ito, itong kaibigan, kung pupunta ka upang matuto mula sa guro, hindi ko masisisi, kung pupunta ka upang maglaro, ipinapayo ko sa iyo na bumili ng insurance. Haha! Nang may panunuya, humakbang si Andrew Cheng at humakbang pasulong, isang distansya mula sa lalaki ng hibiscus. Boom! Walang inaasahan na si Andrew Cheng ay sumipa lang, at sinipa ang lalaki ng patiwarik, nataman ang kahoy na pinto, at namatay. Isang kaguluhan. Nanlaki ang mata ng lahat sa pagkamangha. Sandali. Ang 12 ng mga taekwondo warriors ay mabangis na umikot. Galit ding sumigaw si Mr. Oliver Lee, protektahan si Mr. Cheng. Brush. Sa isang iglap, nabuo ang puot ng dalawang paksayon. One side naman puro white taekwondo. Isang black suit beater sa isang gilid. Sa harap ng buong Hairy Budokan, parang nakakamatay. Ang mga taong nanunood mula sa labas ay tuwang-tuwa sa sandaling ito na may dugo ng manok at sumigaw, magandang sipa. Nakakailang makita sila. Mga kapatid, kamangha-mangha. Oo, ito ang aming mga tao. Sinusuportahan ka namin. Talunin. Patayin sila. Nasa sabik ang pakiramdam. Malamig ding tinitigan ni Andrew Cheng ang grupo ng mga mandirigmang taekwondo sa kabilang banda, na nakatingin sa mga itim na karakter sa puting background, ang 5 masiglang karakter ng Hairy Budokan. Mula ngayon, nawala ang Hairy Budokan sa Kyoto. Sabi ni Andrew Cheng na may galit sa kanyang mga mata. Kabanata 341. Xiangjiang, sa loob ng One Palace Villa. Ngayon, si Marian Yang ay napaka-intelektuwal na manamit, nakasuot ng itim na mahabang damit na may bukas na likod at napakagandang make-up. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, at ang mga mata ni Nurse Leslie sa likod niya ay nakangiting parang crescent moon, at sinabing, Sister Marian, napakaganda mo, napaka-temperamental. Ngumisi si Marian Yang at tumalikod, bitbit ang kanyang bag ng maayos at sinabing, Go! Ngayon ang press conference na ginanap ni Vic Ang. Isang araw na naghahanda si Marian Yang. Mula nang umalis si Andrew Cheng sa Xiangjiang kahapon, si Marian Yang ay palaging handa na maging abala. Dahil sa kanyang paniniwala kay Andrew Cheng, ang press conference ni Marian Yang ngayon ay napakahusay at solemn. Kung ano ang gagawin, nakasanayan na din ni Marian Yang si Alvin Lau. Nagsagawa siya ng press conference at inihayag na magtatayo si Vic Ang ng bagong board of directors, at papapasok din ang mga bagong investor. Sa madaling salita, aalisin ni Vic Ang lahat ng nakaraang board of directors at tunay na magiging independent, magiging sariling kumpanya ni Marian Yang. Si Mr. Alvin Lau ay abala din para sa araw na ito. Ito ang gawaing itinalaga sa kanya ni Andrew Cheng. Sa pintuan, nagmamadaling nagmamaneho si Alvin Lau, matagal nang naghihintay, at naroon ang kanyang kasintahan, si Miss Heidi Huang, sa kotse. Pinapanood si Marian Yang na lumabas at nakaupo sa sala, masasabing nagpigil si Aling Marte sa loob ng maraming araw. Sa mga araw na ito, sa wakas ay huminto siya ng marami, hindi gumawa ng gulo o gumawa ng anuman. Araw-araw, nanunood lang siya ng TV para magpalipas ng oras, o lumabas para maghanap ng matandang kapatid na babae. Nang makita nito na lalabas si Marian Yang, nagtanong din si Aling Marta, Marian, bakit ka lalabas? Walang pakialam si Marian Yang, niyakap niya ang butil ng dawa si Milzen at casual na sinabi, magsasagawa ng press conference ang kumpanya, ako ang mamumuno dito. Naguguluhan si Aling Marta, press conference. Anong press conference? 3 billion investment ba yan?
Sa sandaling binanggit niya ang pera, tinitigan ni Marte Pinin, si Venus, at excited na gustong pumunta sa conference site ngayon. Ipinaliwanag ni Marian Young, sinabi ni Andrew Cheng na bumalik ang kanyang kaibigan sa China. Oops! Si Aling Martha, ang nasa sabik na ito, ang kaibigan ni Andrew Cheng, ay isang malaking tycoon na may 3 bilyong puhunan. Nagsimula na naman siyang mag-isip ng mabuti. Kung may uuwi ito, talagang masigla. Ang lalaking si Andrew Cheng ay talagang may napakagandang kaibigan. Mukhang hindi talaga madali ang bata. Well, tretuhin mo siya na mas mahusay sa hinaharap. Sige mom, alis na ako. Tumalikod si Marian Young at kumaway-kaway sa mga butil ng palay at umalis. Nanatili si Marte Pinin sa sala, naisip niya na parang may mali dito, at pagkatapos ay bumangon siya, pinilipit ang kanyang malaking asterisk at pumunta sa kwarto, nagsuot ng bagong damit, at lumabas na may dalang bag. Tita Martha, saan ka pupunta? Babalik ka ba sa hapunan? Casual na tanong ni Nurse Leslie, tutal siya naman ang magluluto. Hindi na ako makakabalik, bahala ka na sa bahay ko. Kapag bumalik ako at nakakita ako ng kaunting alikabok sa bahay ko, papatayin kita. Hindi gusto ni Aling Marte si Nurse Leslie, pati na ang mga butil ng palay na si Milzen sa paligid niya. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, marami siyang kinatagpo, hindi nang ahas na muling harapin ang butil ng bigas. Hindi pa ang tamang panahon. Sinabi ni Rose Jing na kung kinakailangan, gagawin ng maliliit. Nang lumabas siya, nahanap ni Marte Pinin ang matatandang babae, na nagpapakita ng lahat ng uri ng mga bagay, at nag-impake ng tiket na nagsasabing dadalhin niya ang lahat sa press conference ngayong gabi. Sa press conference ng kumpanya ng kanyang anak, may manggahas bang pigilan ito? Dumating sina Marian Young at Alvin Lau sa lugar ng kumperensya. Ang layout ay maayos at kahanga-hanga, at ito ay matatagpuan sa Shangri-La Hotel. Ito ay hino-host pa rin ni Miss Marjorie Lau. Miss Young, matagal na kitang hindi nakikita. Ang ningning mo pa rin. Nakangiting humakbang si Marjorie Lau, na nakasuot ng pulang evening dress, napaka-sexy. Ito ay karapat-dapat sa signboard ng Shangri-La Walking, at ang mga naruroon ay maaaring makipagkompetensya ng kagandahan kay Marian Young, iyon ay si Miss Marjorie Lau. Manager Lau, tumawa ka. Magalang ding tumugon si Marian Young. Ang dalawang figurang antas ng Diyosa na nakatayong magkasama ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Lalo na ang media present sa eksena, excited silang mag-shoot non-stop, malaking balita ito. Maya-maya, sa gabi, kalahating oras bago ang press conference. Sa labas ng Shangri-La, sa red carpet na sementadong lupa, darating ang mga kilalang negosyante mula sa Shangjiang. Ang lahat ng uri ng mga mamahaling sasakyan ay huminto sa pintuan ng sunod-sunod. Kinuha ni Marian Young ang mga nangungunang executive ng kumpanya at tumayo sa bulwagan, tinatanggap ang mga marangal na opisyal. Ang pamilya Hao ng Jinling, Boyet Hao, chairman ng Hao Group, at Fred Hao ang kanyang anak ay narito. Habang bumabati ang waiter sa pinto, si Marian Young na nakatayo sa bulwagan ay nakakita ng 2 taong mabagal na naglalakad sa pintuan. Ito ay si Boyet Hao at ang kanyang anak na si Fred Hao. Namumula si Boyet Hao, buong kumpiyansa sa bibig, nakipagkamay kay Marian Young, na nagsasabing, Miss Young, congratulations, magkakaroon ng mga bagong investor na bibili ng shares. Ito ay para maging independent si Bikang at lumikha ng bagong mundo. May mga tinag sa loob at labas. Tumayo si Fred Hao sa tabi ni Boyet Hao, nanunuya din, isang babae, kaya bang pangunahan ang malaking kumpanyang Bikang. Nangangarap. Kung wala ang aking pamilyang Hao, gusto kong makita, kung ikaw Marian Young ay maaaring humantong sa Bikang sa anong antas. Puno ng amoy ang pulbere. Naakit ang atensyon ng maraming negosyante at celebrity na naroroon, at lahat ay nakatuon sa paksa. Iyan ang may-ari ng pamilyang Hao ng Jinling, si Boyet Hao, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, isang malaking grupo. Hindi mapakali. Naging kaaway ni Bikang ang ganyang tao. Sa tingin ko mahihirapan akong pumunta sa Bikang. Sino ang nagsabing hindi, matagumpay ding tao si Marian Young. Nabalitaan ko na mayroon din siyang asawa na kumakain ng malambot na kanin, at may kaaway sa pamilya Hu dahil sa kanyang asawa.
Maraming tao ang nag-tweet ng sarcastic. Bagamat lahat sila ay imbitado, hindi nila makita si Bicang sa kanilang puso, o si Marian Yang, dahil siya ay isang babae. Ano ang malaking bagay? Sa lupain ng Xiangyang, walang babaeng manggaguna. Ngayon, dahil sa lobbying ni Mr. Boyet Hao, ang medikal na komunidad ng Xiangyang ay bumuo ng isang kolektibo laban sa Bicang laban kay Marian Yang. Ang sama-samang kapangyarihang ito ay hindi maaaring maliitin. Bibigyan ni Boyet Hao ng matinding suntok si Bicang sa kritikal na sandali. Magalang na sinabi ni Marian Yang, Mr. Hao, tumawa ka, pero na-upgrade ang enterprise structure. Siyempre, tinatanggap ko ang investment ni Mr. Hao, pero mukhang hindi optimistic si Mr. Hao tungkol kay Bicang. Sa isang salita, ito ay napaka-tactful, ngunit ito ay bumubuo ng amoy ng pulbere. Ayaw ni Marian Yang na imbitahan si Boyet Hao, ngunit ang kanyang asawa ay partikular na nagsabi sa kanya bago umalis na ang pamilya ni Hao ng Jinling ay kailangang-kailangan. Malamig na ngumuso si Boyet Hao at ngumisi, Miss Yang, talagang inaabangan ko ito. Sino ang taong lumilitaw sa likod mo ngayong gabi? Malalaman mo. Si Marian Yang ay hindi dapat magpatalo, ang kanyang bibig ay tumatawa pa rin. Sa katunayan, gusto rin niyang malaman, siya ba iyon? Kahit na ito ay isang hula lamang. Pagkatapos ng lahat, pinangunahan siya ni Boyet Hao. Ang taong ito, si Fred Hao, ay may galit sa kanyang mga kilay, at galit na pinandilatan si Marian Yang, na may ngiting-ngiti, kahit sino ang nasa likod mo, matatalo ka ng aking pamilyang Hao. Nag-aalala ka pa rin sa iyong asawang basura. Siya nagalit ako sa mga taga-Hu family sa Kyoto, pero nabalitaan ko na ang pamilya Hu ay nagpadala ng maraming tao para pumunta. Hindi ko alam kung makikita ko ang magulo mong asawa dito ngayong gabi, hahaha. Gagawin. Tumawa pa rin si Marian Yang. Nang marinig ito, inikot ni Fred Hao ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay ng may hinanakit, tumungo sa home court. Sunod-sunod na pumasok ang ilang negosyante, at binati din ni Miss Marian Yang ang bawat isa. After 10 minutes or so, halos nandoon na lahat. Tumayo si Marian Yang sa entablado at opisyal na nagsagawa ng press conference. Mapalad akong imbitahan kayo. Sa ngalan ni Bicang ngayong gabi, opisyal kong inanunsyo na si Bicang ang papalit sa bagong istruktura ng direktor. Ang mga bagong anti-cancer na gamot na binuo ng aming kumpanya ay opisyal ding nakalista ngayon. Maligayang pagdating mga kaibigan na interesadong pumunta sa mamuhunan. Si Marian Yang ay nakatayo sa entablado, nakangiti ang lahat, nagsasalita mula sa maneskrito, at siya ay napakalakas. Ito ang bagong plano ng Bicang, at ito ay malawakang ni-recruit. Biglang natarante si Boyet Hao at ang iba pa mula sa mga manunood. Lalo na si Boyet Hao, nakasimangot at nakasimangot, sumenyas patungo sa isang kinatawan ng medikal na komunidad sa paligid niya, ikaw, ito na ang pagkakataon. Ang mga kinatawan ng industriya ng parmasyutiko ay agad na sumang-ayon na magtaas ng kanilang mga kamay at nagsabi, ibinunyag ko. Ang mga bagong gamot ni Bicang ay mga lason. Ang mga ito ay peke lang. Anong uri ng mga bagong gamot laban sa kanser ang ganap na hindi epektibo at ganap na ipinagmamalaki? Kinakatawan ko ang Xiangyang Medical Association naglunsad ng investigasyon si Bicang at mag-iimbite ng mga kinauukulang ahensya na pumasok sa Bicang para sa investigasyon. Biglang nagkaroon ng usapan sa mga manunood. Kaagad pagkatapos, maraming tao ang tumindig at inakusahan si Bicang, Marian Yang, at ang lahat ng mga aksidenteng medikal sa nakaraan. Wala pang 5 minuto, nagbago ang buong press conference at naging condemnation conference ni Bicang. Natarante si Marian, tinitigan si Boyet Hao at ang iba pang nakangiti sa ilalim ng entablado, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Oo nga, ang mga matandang fox na ito ay lihim na gumawa ng pailalim kay Bicang. Tumahimik ka, itong bagong gamot na anti-cancer. Tumayo si Marian Yang sa entablado, sinusubukang magpaliwanag, ngunit napakaraming tao ang umaatake sa ibaba. Ang lahat ng ito ay grupo ni Boyet Hao. Hindi napigilan ni Marian Yang na isipin si Andrew Cheng. Andrew, nasaan ka at kailan ka babalik? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Para sa higit pang mga update, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share.
Salamat sa iyong suporta.